Lola, that can't be. Buong pagtutol ni Flavio sa nais ng kanyang lola. Flavio apo, patanda ka na ng patanda, pero wala ka pa ring babaeng inuuwi ng maayos dito sa pamamahay ng mga Montevergo. Marami ka nang naging jowa pero kahit ni isa sa kanila ay hindi man lang nagtagal. May jowa ka na sikat na singer sa Amerika. Meron ding mayamang babae at elegante. Pero wala talaga ni isa sa kanila ang inayos mo. Kaya napag-isip-isip ko tuloy na baka kagaya ka ng lola mo ay sa probinsya ka makakahanap ng mapapangasawa. Apo, lingid sa kaalaman mo. Taga-probinsya ako at doon kami nagkakilala ng lola mo. Doon sa probinsya na buo ang pag-iibigan naming dalawa. Kaya mas maganda siguro kung tatakutin din kita kagaya ng pananakot ni Francisco sa anak niyang si Dominic. Flavio apo, ang pananakot na to ay may kakambal na katotohanan. Tatanggalan kita ng mana kapag sinalungat mo ang nais ko para sa'yo. At sa tingin ko naman ay wala sa syudad ang babaeng para sa'yo, kundi nasa probinsya. Kaya magligpit ka na ng mga damit mo dahil ngayon at ngayon din ay ipapadala kita sa probinsya. Kumando ng lola ni Flavio sa kanya. But lola, ayoko sa probinsya. Ang pangit doon at maraming alikabok. Isa pa walang nightclub doon at wala ring bar na mapag-inuman ng masasarap na mga wine, lola. Ayoko! Maktol ni Flavio. Eh di ano na? Tatanggalan na ba kita ng mana? Sambit niya sa apo na walang halong biro. Napakunot ang ilong ni Flavio. Dahil alam niya na kahit mahinahon magsalita ang kanyang Ilonggang lola, ay may isang salita naman ito. Lola, ayoko talaga. Aniya sabay lapit sa kanyang lola at umupo sa sofa. Sabay hinapuhap ang pisngi nito na tila ay naglalambing. Lola, ang ganda mo at ang gwapo ko. Papayag ka ba na pumangit ng ikatlong apo niyo at natatanging gwapo sa angka natin? Dahil lang sa ipinadala niyo lang ako sa probinsya? Pangutupan niya sa kanyang lola. Hinapuhap din ng kanyang lola ang mukha ni Flavio na parang naniniwala siya sa panguuto nito sa kanya. Tama ka nga naman apo. Sayang ka nga naman kung ipapadala kita sa probinsya. Napangiti si Flavio sa itinura ng kanyang lola. Ang pogi nga naman ng apo ko. Ang macho, ang tangkad pa at sobrang matipon ng lalaki mo. Kamera na lang ang kulang at artista ka na. Sweet na papuri ng lola ni Flavio sa kanya na si Lola Tiara. Tama lola, ang pogi-pogi ko lola. Yes, at sayang itong mukha ko na ito kung papangit lang hindi ba? Sayang ang pang-artistang kapugian ko kung ihahagis niyo lang ako sa probinsya. Lola, huwag ninyong hahayaan na mangyari yun sa akin. Sayang ako. Madamdaming turan niya rito. Apo, mahal ka ng lola. Patawarin mo ang lola sa naging desisyon ko, apo. Tumango-tango naman si Flavio sa bawat wika ng kanyang lola at hinagkan-hagkan ang kamay nito at paniwalang paniwala siya na nautunan niya ito ng tuluyan. Basta akong humataw. Panis ka, lola. Proud niyang bigkas sa kaniyang isipan. Pinapatawad na kita mahal kong lola. Turan niya rito. Salamat apo. Kaya mag-impake ka na. Napabalik ko si Flavio ng tayo mula sa kinauupuan nitong sofa sa gulat. Akala ba niya inautunan niya ang kanyang lola? Lola naman eh! Maktol niya na halos humikbi na dahil sa ayaw talaga niyang mapunta sa probinsya. Napangisi ang kanyang lola sabay kagat ng nilantakan nitong kamote. Bilis na apo, kung hindi mawawalan ka talaga ng mamanahin. Muling lumapit si Flavio sa lola at umupo ng sofa at nilambing-lambing itong muli, trying to convince his grandmother by his handsomeness. Lola, ayoko. Please naman lola oh. Masisira ang maganda kong kutis pati ang pagkamistiso ko kung titira ako sa probinsya. Please lola, sige na. Pumayag ka na. Dito lang ako, please. Aniya, with beautiful wink of his two eyes.
Ngunit hindi si Flavio pinansin ng kanyang lola at Yara. "Lola, maawa ka naman sa akin at sa kutis ko." Pilit na pakiusap ni Flavio sa kanyang lola. "Lola, ayokong umitim at ayokong pumangit at lalong-lalo nang ayokong maging amoy bundok." Reklamo niya rito. "At iyon ang isa pa sa dahilan, Flavio, kung bakit kita ipapadala sa probinsya." Sagot ng lola Tiara sa kanya. "At malay mo, baka sa probinsya mo makilala ang babaeng para sa'yo." Dugtong nito. "Lola, maitim ang mga tao sa probinsya dahil bilad sila sa araw buong araw." Sagot naman ni Flavio. "Walang mistisa doon at walang Amerikana ang balat gaya ko at gaya ng mga babaeng tipo ko. Lola, alam kong wala akong mapupusuan doon kahit isang babae. Believe me." Panay reklamong sagot ni Flavio sa kanyang lola. "Diyan ka nagkakamali, apo." Muling sambit ni Lola Tiara. "Hindi porke taga-probinsya ay pangit na. Tingnan mo ako, apo. Maganda ako. At alam mo yan, at mas lalong maganda pa ako nung kabataan ko." Proud na turan ni Lola Tiara sa kaniyang apo. Habang ang ina naman ni Flavio ay nakangiting kumukuha ng kamote habang nakikinig sa usapan ng kaniyang maglola at inilapag ang isang mangkok sa mesa na nasa harapan ng dalawa. "Nako, Flavio anak, pilitin mo ang lola mo at baka tuluyan ka ng umitim niyan kapag nasa probinsya ka na." Pananakot ni Trina sa kaniyang anak. "Galingan mong makiusap sa lola mo, kung hindi, goodbye city ka na." Dugtong nito. "Lola, alam kong maganda ka. Hanggang ngayon ay dala mo pa rin ang ebidensya." Wika ni Flavio, sabay kurot sa pisngi ng kanyang lola. "Tingnan mo naman, lola, ang ganda-ganda mo at halatang halata ko pa rin ang ganda mo kahit na matandang-matanda ka na." Patuloy na panloloko ni Flavio sa kanyang lola habang umaasa siya na mabibilog pa niya ang ulo nito. "Anong matandang-matanda?" Pabirong sigaw ng kanyang lola. "Matanda lang." Napaalanganin ng ngiti si Flavio sa kanyang lola. "Hindi mo na ba ako ipapadala sa probinsya, lola?" Panguusisa niya rito. "Hindi nagbabago ang isip ko, apo. Malay mo, sa probinsya ka tumino at baka sakaling magbago ka sa pambababae mo." Sagot nito. Bumantong hininga si Flavio sabay na mewang. Wala talaga eh. Kahit anong pilit ko." Sambit ni Flavio, sabay inihakbang ang kanyang mga paa sa gawin ng pintuan palabas. Oy! Saan ka pupunta?" Pahabol na sigaw na tanong ni Lola Tiara sa kaniyang apo. "Sa bar. Nagyaya si Dominic eh. Good timing ito para sa pambabae ko. Dahil last night ko na ito bilang isang city boy." Walang alangan na sagot ni Flavio sa kanyang lola. Sabay alis at napapailing na lang ang kanyang lola at kanyang mama sa kanya. Dumiretso si Flavio sa bar kung saan sila naglalagi ng kanyang mga barkada. Sa may di kalayuan ay natatanaw ni Flavio si Dominic na panay ang tungga nito ng alak at nilapitan niya ito. "Bro, kamusta ang lakad?" Pambungad na tanong ni Flavio kay Dominic. "Mukhang mabigat yata ang dinadala mo ngayon ah." "Bigo ka ba na ibalik siya?" Tanong nito sa kaibigan na halatang wala sa sarili. Bumuntong hininga naman ito. "I guess I know the answer. Laban lang tol, kaya mo yan." Sambit niya para paapuyin ang determinasyon sa puso ng nasasaktan niyang kaibigan. Sa kanang banda naman ni Dominic ay lumitaw ang imahe ni Richard. Sabay abot nito ng alak kay Dominic. "Wine," alok nito sa matalik na kaibigan. Isang matalim-matingin ang ginawa ni Dominic para sa kanyang pinsan, sabay lagok ng alak sa basong hawak niya. "Why are you here, Richard?" Sambit ni Dominic sa hindi kaaya-ayang tono. "Are you here to tell me again that you're the best one for my wife?" Umupo si Richard sa tabi ni Dominic. "I'm here as your cousin and as your friend, not as your rival, Dominic." Wika ni Richard. Ibinaling nito ang atensyon sa isang kaibigan. "Ikaw, Flavio, kamusta?
parang hindi rin maganda ang gabi mo ah. Anong nangyari sa'yo? Usisa nito sa kaibigan. Tatanggalan din daw ako ni Lola ng mana. Simpleng sagot niya rito. What? Sabay na bulalas ni na Dominic at Richard at sabay din ang mga ito na napatingin kay Flavio. Huwag niyo naman akong tingnan ng ganyan. Aniya, ipapadala daw ako ng lola sa probinsya para daw tuminukuno. Probinsya? Muling bulalas ni na Dominic at Richard. Teka lang naman, patapusin niyo naman ako. Aniya sa mga ito. Sige, ito na. Ipapadala raw ako ni Lola sa probinsya dahil baka daw doon ako magbago and maybe baka doon ko raw makilala ang magpapatino sa akin. Imagine that? Alam niyo ang taste ko mga bro. Hindi mo rin ang type ko kundi mestiza. Hindi ko nga alam kung bakit naisip yun ni Lola eh. Ayoko sa probinsya. Pero wala naman akong magagawa dahil mana ang pinag-uusapan. Reklamo ni Flavio sa mga kaibigan. You've become a city playboy, Flavio. Naiintindihan ko ang lola mo. Sabat ni Richard kay Flavio. Malay mo nga, baka doon ka nga makahanap ng katapat mo. Ang babaeng who can tame the playboy Flavio Montevergo. Pang-asar ni Richard sa kaibigan. Maybe your lola was right, Flavio. Singit ni Dominic. Napangiwi ng ngiti si Flavio sa itinura ni Richard at Dominic sa kanya. Hindi siya makapaniwala na pati rin ng mga ito ay walang pumapanig sa kanya. Lumalim pa ang gabi ay nag-usap-usap ang tatlo sa kung anumang mga bagay. Kasali na ang love triangle ni na Dominic at Richard sa puso ng nag-iisang Mara Salvador. Kinaumagahan, 6:00 ng umaga. Patirik na ang araw ay napakahimbing pa ng tulog ni Flavio. Yakap-yakap ang kaniyang unan at humihilik pa siya. Nang bigla siyang naalimpungatan ng wala sa oras dahil pinagpupupuspos na siya ng walis ng kaniyang lola. Uy! Aray ko! Masakit! Reklamo ni Flavio habang sinasalag ang bawat pagpuspos ng walis ng kaniyang lola sa kaniya. Lola! Aray! Aray ko! Reklamo niya at hindi na siya magkanda-ugaga sa pagsalag ng bawat paghataw sa kaniya ng walis ng kanyang mahal na lola. Sabi ko apo, nakahapon ng gabi ang alis mo pero eto ka pa, nakahilata. Diyos mio, Marimar! Sermon ng kanyang lola at Yara. Lasing ako, lola. Ibaba mo na yung walis mo. Aray! Aray ko! Aniya at kinakamot ang makati at masakit niyang mga grasya mula sa kanyang lola. Huminto si Lola Tiara sa kakapalo sa apo niyang si Flavio, sabay tutok ng walis sa binata. Kilos! Kilos! Ang kupad-kupad mo! Anito. Nakakatakot naman kayo kung makapagtutok ng walis sa akin, Lola eh. Para bang may isa pang hampas na kasunod. Masakit kaya? Aniya sa kanyang lola. O ha? Hahampasin pa talaga kita kung hindi ka magbibihis pa dyan. Sagot nito. Bilis! Shower na! Dugtong nito habang sinusunod ng walis si Flavio papasok ng shower. Oo na, Lola, ito na po, maliligo na. Tura ng binata, sabay sarado ng shower. Si Lola talaga? Hindi talaga siya nagbago. Winawalis pa rin niya ako kahit malaki na ako. Ilang babae nang naikama ko pero hanggang ngayon, sa walis pa rin ako sumusuko. Aniya sa kaniyang sarili. Walang excitement na nararamdaman si Flavio habang nakasakay siya sa eroplano at nakapanampiling pa ito habang nakatanaw sa bintana. Ang pangit naman sa probinsya. Gusto ko nang umuwi. Mahina at walang gana niyang wika sa sarili. Makalipas ang 2 oras ay lumapag na ang eroplano sa Davao at sumakay si Flavio ng taxi papuntang Trento, Agusan del Sur. Doon kasi siya titira at pagdating sa Trento ay nag-rent car si Flavio at nag-drive papuntang Loreto, Agusan del Sur. Habang nasa biyahe ay naisip ni Flavio na ibili ng bulaklak ang kanyang isang lola, na kapatid ng kanyang lola Tiara, ang taong tutuluyan niya sa probinsya. Napadaan si Flavio sa isang flower shop at nagpa siyang
doon na lang siya bibili ng bulaklak para sa isa pa niyang lola. Inihinto ni Flavio ang kanyang sasakyan sa harapan ng flower shop at lumapit sa tendera. "Hi miss, how much is this?" Formal niyang tanong, subalit tila parang hindi normal ang kanyang kinakausap. Tulala kasi ang tendera habang titig na titig ito sa kanya, but he was already expecting that kind of reaction. Hindi na kasi bago sa kanya ang ganong reaksyon ng mga kababaihan kapag nasisilayan ang kagapuhan niya. Ikaw ba naman makakita ng lalaking pogi na kasing pogi niya at tsak na lulutang ka talaga sa ere? "Hey, miss! Miss! I said, I want to buy this flower." Wika ni Flavio sa tinderang dilat na dilat pa rin ang mga matang nakatitig sa kanya. "Oh, come on. I know that I am handsome pero hindi mo ko kailangang abalahin ng ganyan." Naiinis na sambit ni Flavio sa babaeng lutang ang isipan. "Hey, miss!" Muling pukaw ng atensyon ng binata sa dalaga. "Kya!" Sigaw ng tindera at napabalikwas ng alanganing bangon si Sania mula sa kawayang bangko ng kaniyang hinihigaan dahil sa gulat. Agad siyang nag-alala para sa kaibigan. Lumagapak ang kanyang balakang sa lupa subalit hindi na niya yon pinansin at dali-dali siyang tumakbo papunta sa kaniyang kasama. Alalang hinawakan ni Sania ang kanyang kasama sa magkabilang balikat nito. "Panyang! Panyang! Anong nangyari sa'yo?" Nag-aalala niyang tanong kay Panyang habang nakatitig pa rin ito sa ibang direksyon. Ang anghel! Ang pogi!" Utal-utal na sambit nito. Napatitig si Sania sa gawi kung saan nakatingin si Panyang at may anghel nga siyang nakita. Parang may dumaan na isang malamig na hangin kay Sania at saglit din siyang natulala. "Ang pogi nga," sambit niyang kanyang isipan. "Anghel ka ba?" Mahina niyang tanong sa binata. "What? Jesus! Alam ko na pogi ako pero sana naman gawin niyo ng tama ang trabaho niyo dito sa flower shop na to. My God! Kanina pa ako dito sa harap ng shop niyo at maalikabok dito sa probinsya niyo at wala kayong ibang ginawa kundi ang matulala dyan? Trabahante ba talaga kayo?" Reklamo ni Flavio. "Pabili nga ng bulaklak." Maldito niyang sambit at kinuha ang halamang gusto niya. Pogi nga. Pero pogi lang at hanggang doon lang." Wika ng isipan ni Sania. 100 pesos po yan, sir." Turan niya kay Flavio. "Oh, ayan." Masungit pa rin itong sambit sabay abot ng 1,000 kay Sania. Bagay na hindi nagustuhan ng dalaga. Nagsalubong ang mga kilay ni Sania dahil sa magaspang na tono ni Flavio sa kanya. "Bibili ka ng 100 pesos na bulaklak at ang pera mo ganito? Wala kaming sukli niyan." Aniya kahit meron siyang panukli. "Kung gusto mo, may malapit na tindahan dito at kumain ka muna ng luglog doon sa tindahan ni Aling Loring para makapagpasukli ka." "What? Anong loglog?" Kunot noong sabat ni Flavio. "San ka bang planeta nang galing ha? Parang yun lang hindi mo alam. Loglog, tapsilog, hatsilog, tosilog, chiksilog. Yun. Kumain ka muna doon nang masuklian ka." Mataray niyang sagot sa binata. "What? Ikaw ang tendera, kaya ikaw maghanap ng paraan para masuklian ako." Pangatuwiran ni Flavio. "O ayan, bayad," sabi ni Flavio at muling inabot ang 1,000 sa dalaga. "Bilisan mo, sukli ko." Apura nito. Napakamot si Sania sa kaniyang ulo. "Ang kulit mo, pogi, wala nga akong panukli." Sagot niya sa binata sabay hablot ng 1,000 pinunit ito sa 10 parte. "O ayan, akin itong isa at sayong siyam." Aniya rito. Napanganga na lang si Flavio habang nakatitig sa pira-pirasong 1,000. He only have few thousand on his pocket dahil kaunti lang ang ipinabaon ng kanyang lola sa kanya. He is also not allowed to use his card in this province. And now, how dare is this woman para
punitin ng pera niya. Anong ginawa mo? Inis at may kataas ang tonong wika ni Flavius Dalaga. Patas na tayo sagot ni Sanya. Isa sa akin, siyam sa'yo. Taas kilay niyang sambit. That's why I hate the province, aniya. At kunot noong padabog na umalis ang binata sa harapan ng shop at pumasok na siya sa kaniyang sariling sasakyan. Pinakamas ang atras niyang gulong at lumikha ito ng napakakapal na alikabok. Napaubo si Sanya at Panyang dahil sa alikabok na iyon na pumapasok sa kanilang mga ilong. Hoy! Bumaba ka dyan! Bumaba ka! Sigaw ni Sanya habang palabas siya sa kanilang flower shop. Subalit humarurot na si Flavio at mas nalanghap pa ni Sanya ang napakaraming alikabok. Hoy! Bumalik ka rito! Ang sama mong lalaki ka! Mistisong bakla ang kutis! Bumalik ka rito! Hoy! Patuloy na sigaw ni Sanya sa lumalayong sasakyan ni Flavio. Nakangisi naman si Flavio habang tinitignan ng dalaga sa side mirror na halos hindi na maaninag dahil sa makapal na alikabok. Ang dapat nga sa'yo yan, babaeng bulaklak. Sambit ni Flavio sa masayang tono. Kala mo si Flavio yata ito. Dugtong niya. Masayang masaya si Flavio habang nagmamaneho ng kanyang kotse. Nakaganti na kasi siya sa isang mataray na babae. Kala mo si Flavio yata ito. Lakas mo magtaray sa akin Gwapong-gwapo ka naman sa mukha ko. Pagyayabang ni Flavio sa kanyang sarili, sabay nanalamin ng saglit at gigil niyang tinampal-tampal ang kanyang sariling mukha. Ang pogi ko. God's gift. Dugtong niya at nagpatugtog siya ng isang rock music sa kanyang sasakyan habang nagpapaharurot siya ng kanyang kotse. Habang sa kabilang banda naman ay umiinit ang ulo ni Sanya sa loob ng flower shop. Akala mo naman parang anghel na bumaba mula sa langit. Pogi nga, malademonyo naman ang ugali. Hay nako, don't judge the book by its cover talaga. Kala mo naman, ganun siya kapogi para magyabang. Loko siya. Sana bumuon yung gulong niya dun sa maputik na kalsada. Talak niya sa harap ng kanyang kaibigan na si Panyang. Subalit tila wala sa sarili si Panyang dahil napakalayo ng tingin nito na parang nakakita ito ng isang tagasundo mula sa langit dahil may pangiti-ngiti itong nalalaman. Halos magningning naman ang dalawang salubong na kilay ni Sanya dahil sa ikinikilos ng kanyang partner in crime. Ang pogi! Macho! Halos bulong na wika ni Panyang sa ere na may halong kilig at paghanga sa mga tinig nito. Dalawang kamay na pabagsak na nakapamewang si Sanya dahil sa kanyang kaibigan at gigil na siyang kurutin ng singit nito. Anak ng galunggong! Kanina pa ako nagsasalita rito. Wala palang nakikinig sa akin. Palibhasa ka, Panyang! Aniya at dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang labi sa tenga ng lutang niyang kaibigan, sabay ipon ng napakaraming hangin. Hoy! Panyang! Sigaw niya rito at tila animoy tumalon ang kaluluwa ni Panyang mula sa katawan nito. Dahil sa gulat ay nahampas niya ang ulo ni Sanya ng hawak-hawak niyang pamaypay. Aray ko! Reklamo niya at napahawak siya ng kanyang ulo. Ikaw naman kasi, Sanyang! Alam mo naman ang presko ng utak ko ngayong sinisira mo pa. Ay ganon? Yan ang presko mo ngayon? Lutang? Ay, shh! Huwag kang mahanash, para kang marites. Anito at inayos ang kanyang pagkakaupo at kinuha ang isang kamay ng kanyang kaibigan. Sanyang, yung nakita natin kanina, totoo ba yun? Tao ba talaga yun? Para kasi siyang Hollywood. Ay hindi, para siyang anghel na bumaba mula sa langit para kunin ako. Like he is my Prince Charming. Wika ni Panyang habang nag-i-imagine ng kung ano-ano sa alapaap. Ay nako, Panyang, ako tigil-tigilan mo nga ako sa mga paandar mo. Sa kabilang mundo ka na naman Basta ako, kahit gaano kapogi pa yung hinayupak na yon, ayaw na ayaw ko siyang makita pa dahil mamamatay ako sa inis dahil sa kanya. Isa lang siyang poging may sungay. Bigla namang nagring ang cellphone ni Sanya. Nakatanggap siya ng tawag mula sa amo niyang si Lolit.
Si Lolita isang matandang mayamang babae at byuda na rin ito. Mabait ito sa kanya at pinagkakatiwalaan siya nito sa lahat. Agad na sinagot ni Sunny ang tawag mula sa kaniyang amo. Yes po, ma'am. Aniya. Iha, wag mo na akong tawaging ma'am. Mama na lang or tita. Masyado kasing mataas ang turing mo sa akin kapag ma'am. Anito sa kaniya. Sige po, tita. Alanganin niyang tugon. Nga pala iha, magsara na kayo ni Panyang dyan sa flower shop ng maaga dahil dadating ang bago niyong makakasama. Ipapakilala ko kayo sa kanya para maging mabuti ang samahan ninyo. Sige po, magsasara na po kami. Papunta na po kami diyan. Masaya niyang tugon rito tsaka binaba ang tawag at sinabi niya kay Panyang ang kung ano ang napag-usapan nila ng kanilang amo. Agad na nagsara ang magkaibigan ng flower shop at minaneho na ni Sania ang bongo truck niya ang kasi Panyang. Ang bongo truck na minamaneho niya ay pag-aari rin ng kanilang amo. Lagi niyang dala ang truck na yon dahil ito ang nagdadala ng mga bagong bulaklak na binibenta mula sa flower farm. Shit! Shit! What kind of place is this? God, I'm stuck! Inis na sambit ni Flavio sa kanyang sarili nang bumaon ang gulong ng kanyang kotse sa maputik na daan. He needs a help pero wala pa rin kahit sinong tao ang dumadaan sa gawing iyon. Inis na napakamot si Flavio ng kanyang ulo at napapagod na rin siya sa kakahintay ng mga taong maaaring makakatulong sa kanya sa kalagayan niya ngayon. I hate province! I really hate province! Inis niyang bigkas at lumabas na siya mula sa loob ng kanyang kotse to see if there is a car coming or kahit anong makakatulong sa kanya. At saktong sa kanyang paglabas ay may paparating na isang red truck. Patalon-talon na ikinakaway ni Flavio ang kanyang dalawang kamay to tell the driver of the truck that he needs help. Help me! Please! Help me get out of here! Sigaw ni Flavio habang kumakaway ang kaniyang mga kamay. Mula sa di kalayo ang distansya naman ay natatanaw ni Sunny ang isang lalaki na tila ay nangangailangan ng tulong. May nabaon na naman yata dito sa putikan. Mahina niyang sabi sa kaniyang sarili. Habang mas napapalapit na sila sa gawin ng lalaki, ay napanganga ang bunganga ni Panyang. At dilat na dilat ang kanyang mga mata na parang bumbilya matapos niyang makilala kung sino ang lalaking humihingi ng tulong. Si Pogi! Si Mr. Pogi! Bulalas nito na halos tumiling tinig at napahampas pa siya sa braso ng kaibigan dahil sa tuwa. Sanyang! Sanyang! Si Pogi! Tulungan natin dali! Dali! Baba! Baba na tayo! Magpapapicture ako kasama siya! Kilig na sabi ni Panyang na halos ay malaglagan na ito ng panty sa labis na kilig. Habang si Sanya naman ay hindi niya pinapakinggan ang kanyang kaibigan sa bawat kilig nito. Ikaw, aniya sa kanyang sarili nang makilala ang poging lalaki. Biglang gumuhit ang mga ngiti sa labi ng dalaga at dumungaw siya sa bintana ng kanyang truck sabay malakas niyang tinawanan ng lalaki. Mga tawang nakakainit ng dugo dahil sa mapang-asar nitong hagalpak. Nag-cross naman ang dalawang kamay ni Flavio at halos umusok na ang kanyang ilong dahil sa inis para sa babaeng kaharap niya. Tulong? Gusto mo ng tulong? Mapang-asar na sabi ng dalaga sa binata. Kung ikaw lang din naman ang tutulong sa akin ay hindi na. Baling mabulok ko rito. Alam ko namang hindi mo ko tutulungan eh. Kaya asa ka na magpapatulong sa'yo ang isang poging lalaking gaya ko. Manigas ka! Mayabang na wika pa ni Flavio sa babae. Seryoso ako. Tutulungan kita kapag gusto mo ng tulong ko. Ano, kailangan mo ba? Biglang natahimik si Flavio at saglit na nag-isip. Parang seryoso naman ito sa mga sinasabi nito, kaya napapaisip siya. Tutulungan niya ba talaga ako? Wala akong choice. Kung hindi ako magpapatulong baka matigang na ako rito. Aniya sa kaniyang isipan. Ano na? Sige. Tulungan mo akong mahatak ang kotse ko gamit ang truck mo.
Medyo nahihiya niyang sabi sa dalaga. Subalit, agad lang ulit na nagsalubong ang kanyang mga kilay nang muli siyang tinawanan ng babae. Ako? Tutulong sa'yo? Nek-nek mo. Manigas ka dyan. Lalaking mistiso na mukhang bakla. Pang-asar pa niya sa lalaki. Sabay muling pinaandar ang kanyang sasakyan at pinadaan pa niya ito sa mismong gilid ng kotse ni Flavio. Dahilan upang bumulwak ang malakremang putik tubig ay tumalsik ito sa kotse ng binata. Inihinto niya ang kanyang sasakyan sa unahan ng kotse ni Flavio at muli siyang dumungaw mula sa bintana ng kanyang truck. Ibunulikat niya ang pang-ibaba niyang mata at dinilaan ng lalaki sabay tawa. Akala mo ikaw lang ang marunong ha? Kantsaw pa niya rito sabay pinausukan ng lalaki gamit ang tambutso ng kanyang truck. Napaubo naman ang binata ng ilang beses at halos himatay na siya sa kapal ng usok na kanyang nalanghap at tumatawang pa ito sa kaniyang muka. Tandaan mo babaeng marumi ang kutis, babaeng bulaklak. Wag na sana tayong magkikita pang muli dahil kakatayin kita! Kakatayin talaga kita! Gigil na sigaw ng binata sa papalayong truck habang si Sanya naman ay tawang-tawa sa kanyang ginawa. Buti nga sa'yo, aniya. Kahit mausok, pogi pa rin siya. Kilig na bigkas pa rin ni Panyang habang nakalingon ito sa gawin ng binata. Hindi na pinansin ni Sanya ang pantasya ng kaibigan basta't ang sa kanya ay nakaganti na siya sa kanyang kalaban. Habang sa kabilang banda naman ay nagtataka na si Madam Lolit dahil wala pa ang iniintay niyang apo. Oras na! Bakit wala pa ang apo ko? Tanong ng matanda sa kanyang sarili habang nakatitig sa orasan. Dumating na sina Panyang at Sanya sa mansyon ng kanilang amo. Nasa sofa sila ngayon, nakaupo habang pinapanood nila ang kanilang amo na panay pabalik-balik sa nilalakaran nito na tila ba ay nag-aalala. Kanina pa sana ang apo ko rito ah. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Nag-aalalang wika ni Madam Lolit sa kaniyang sarili. Sol, tawag niya sa kasambahay at agad naman itong lumapit sa kaniya. Yes po, madam. Sol, sabihan mo nga si Kado na bumiyahe na sila ngayon at hanapin ng apo ko. Baka naligaw na yun o ano? Nag-aalala pa ring wika ng madam. Yes po, ma'am. Sagot nito at akmang aalis na ang kasambahay upang sundin ang utos ng kaniyang amo nang biglang isang kasambahay ang sumigaw bigla. Madam! Nandito na po si Sir! Sigaw nito at napalingon naman ang madam. Ay, salamat! Subalit nagtaka ang madam sa itsura ng kasambahay. Flor, bakit? Naguguluhang wika ng madam nang hindi niya matansya ang itsura ni Flor na tila ay may malaking problema. Nandito na po si Sir, pero... Kumunot ang noo ng madam, tsaka lumitaw ang imahe ng kanyang apo sa bungad ng pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa itsura ng kanyang apo. Bagsak ang balikat nito na tila ba'y sumali ito sa bakbakan. Oh my God! Apo! Kanino ka ba nakipagbasag ulo? Wika ng madam at lumapit sa kaniyang apo na punong-puno ng putik ang damit pati itsura nito. Nating lola, may siraulong babae lang akong nakaharap kanina. Dikit bagang natugon ng binata. Sanyang! Sanyang! Siko ni Panyang sa kanyang kaibigan na nakaidlip. Agad nagising ni Sanya na tila ba ay naalimpungatan. Tignan mo! Anito, sabay nguso sa gawi ni na Madam Lolit at sa bagong dating na binata. Tumingin si Sanya. Diba? Si Boy Pogi yan? Laking matang tumango si Sanya sa kaibigan sabay tawa. Natuon ang atensyon ng dalawang kasambahay sa pagtawa ni Sanya at nakuha niya rin ang atensyon ni Madam Lolit, maging ang atensyon ni Flavio. There she is! Naningkit mata nitong sambit at walang pakundangang humakbang ng malalaki palapit sa babaeng kinaaasaran niya. Maging si Sanya ay ganun din ang ginawa.
habang ang mga kasambahay at si Madam Lolit ay nalilito sa nangyayari. Lumapit si Paniyang sa Madam. "Naku, Madam, World War Part 3. Aniya sa amo. "Ha? Anong World War Part 3? Takang tanong ng Madam at ngumuso lang si Paniyang sa dalawang nagsusukatan ng tapang. "How dare you do this to me? Look! Ang dumi-dumi ko na because of you!" Singhal nito sa dalaga na parabang handa niyang suntukin si Sanya sa panga. "Aba! Ang lakas mo magreklamo sa naging itsura mo, ni hindi mo nga ako kayang tanungin kung ilang libong alikabok ang pumasok sa ilong ko dahil sa'yo?" Sumbat nila sa isa't isa. "You deserve it, cause you're slow. Slow like a slow turtle." Sabat ni Flavio at pabagsak namang namewang si Paniyang. "Hoy, mistisong bakla." "What? Ako? Bakla?" "Oo, ikaw nga. Sino pa bang mistiso dito? Ikaw lang, di ba? Sino ang kausap ko? Ikaw lang, di ba? At anong sinasabi mong slow turtle, ha? Malamang, slow yun kasi pagong nga, di ba? Mindset! Gamitin mo ang mindset!" Talak niya sa binata na dinaig pa ang machine gun. "Pangit! Babaeng caramel! Babaeng pangit! Hindi ka sexy at hindi ka maganda! Basta babaeng probinsyana! Pangit!" Pangaasar niya sa babaeng nakakaubos ng pasensya. "Aba, hoy! Baka gusto mong suntukan na lang, oh!" Hamon ni Sanya at kinakabahan naman ang mga taong nasa paligid nila. Akmang susunggaban na ng dalawang isa't isa nang biglang pumagitna ang Madam habang si Sanya naman ay pinigilan ni Paniyang mula sa likuran. "Sandali, sandali!" Awat nito. Natigilan naman ang dalawa. "Magpaliwanag nga kayo sa akin. Ano bang nangyayari, ha? Tsaka, magkakilala na ba kayo?" Takang tanong ng Madam. "I don't know her name but she's fucking makes my blood boil. She's the reason why I look like this. Naging puno ako ng putik dahil sa gulong ng sasakyan ng babaeng pangit na yan." Paliwanag ni Flavio. "Sanya, totoo ba?" Wika ng Madam sa dalaga. Kasi Madam, balahura kasi ang lalaking bading na yan. Sininghalan niya kami kanina sa flower shop. At hindi lang yon, pinaliguan niya pa ako ng alikabok gamit ang gulong ng kotse niya." Dahilan ng dalaga. "Lola, ayoko sa kanila. Please Lola, tanggalin mo sila sa trabaho nila." Pakiusap ni Flavio. "Lola?" Bulalas ni Sanya nang marinig ang itinura ng binata. "Yes, you heard it right. Lola ko siya at mali ka ng binangga. Now, leave this house because you are fired." Malditong wika ni Flavio, sabay ngiti. Animoy nanalo na siya sa laban. Habang si Sanya naman ay biglang iniwan ang kanyang tapang sa buo niyang pagkatao. "Madam, wag mo po kaming tanggalin sa trabaho. Ito lang ang kinabubuhay ko at tahanan ko, parang awa niyo na po." Pagmamakaawa niya sa amo. "You deserve it," sambit ni Flavio. "Sanya, walang matatanggal." Wika ng Madam na ikinabulalas ni Flavio. "What? Lola, I want them out of this house and also from their job. They need election." "Flavio, apo, mahal ko si Sanya at si Paniyang dahil hindi ko lang sila basta-basta trabahante kundi pamilya na rin. You can't act like a boss here sa kung paano ka sa syudad. Baka nakakalimutan mo na nandito ka sa probinsya para maghanap ng matinong mapapangasawa at para matuto. Hindi ito syudad kung saan ka lumaki, Flavio. Kung sa syudad at sa buhay mo na kinalakihan ay ikaw ang boss at nakakahigit, dito sa pamamahay ko ay magiging trabahante kita gaya ng napag-usapan namin ni Lola Tiara mo. You are here to learn and to find a wife, not to give orders, apo. From now on, you will work with Sanya and Paniyang." Sambit ng Madam. Umiling-iling naman si Flavio at hindi siya payag maging trabahante at maging katrabaho ang babaeng kinasusuklaman niya. "No, this can't be happening. I don't want to be slave here and I'm not working with that woman.
I'm done! I'm leaving! Iritang wika ng binata, sabay walkout. Gusto mo bang matanggal ang mamanahin mo? Sambit ng madam at napatigil si Flavio sa kanyang pag-walkout at humarap sa kanyang lola. I guess ayaw mo, hindi ba? Ganito na lang. Nakikita niyo ba ang dalawa ang mga tao sa labas? Nagiinuman sila ng tuba, hindi ba? And what about that, Lola? You and Sanya will have a drinking fight. If you win, I will grant your wish. Tatanggalin ko si Sanya at Paniyang sa kanilang mga trabaho. Pag talo ka naman, ay mananatili silang dalawa sa kanilang trabaho at makikisama ka sa kanila dahil ikaw ang dayo, ikaw ang baguhan. Deal? Deal! Walang dalawang isip na sabat ni Sanya. Deal! Wika ni Flavio at walang balak na magpatalo. Sisiw lang sa akin nito. Kahit kailan ni isang alak ay hindi ako napatumba. Ito pa kayang mumurahing inumin? Kumpiyansang wika ni Flavio sa sarili. Nasa harap na sila ngayon ng inuman. Walang latay sa lalamunan na ininom ni Sanya ang kanyang baso habang si Flavio naman ay halos magsuka sa amoy pa lang ng tuba. Ano? Suko ka na? Hamon ni Sanya sa binata. The hell! Malditong sambit nito, sabay tungga ng kaniyang baso. Naghiyawan ang lahat sa magandang laban ng dalawa. Isang tanggerang probinsyana at isang party boy ang naglalaban sa iisang baso at iisang inumin. Talo ka na, babaeng pangit! Sumuko ka na kasi. Bakit mo ba pinahihirapan ang sarili mo? Hindi mabigkas-bigkas na wika ni Flavio habang naduduling na ang kanyang mga mata at nanlalabo na ang mga tao sa kaniyang paningin. Ikaw ang sumuko na, mistisong bakla! Sagot naman ni Sanya na halos kasing duling na rin ni Flavio. Tingnan mo, kaya ko pang inumin ang tagay ko! Pagyayabang niya. Ininom nga ng dalaga ang tagay niya. Naglagay siya ng inumin sa baso at ibinigay ito kay Flavio. Tagay mo! Aniya. Kinuha ng binata ang baso at iniling ng malakas ang kaniyang ulo upang gisingin ang patulog niyang diwa. Hoy! Tagay mo! Hamon ni Sanya at ang iinumin na ni Flavio ang kanyang tagay nang bigla itong nabitawan ng baso at bumagsak sa lupa. Napatalo naman sa saya si Sanya at naghiyawan naman ang mga tao sa kaniyang tagumpay. Yes! Yes! Panalo ako! Aniya sabay bagsak din sa lupa. Ngi! Wika ng ibang tao nang makitang bumulagtari ng dalaga sa lupa. Kinaumagahan ay masakit ang ulo ng nagising si Flavio mula sa kanyang kinahihigaan. Hinilot-hilot niya ang kanyang ulo. Damn! Did I lose? Tanong niya sa sarili. Sakto namang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Apo! Maligo ka na dahil mag-uumpisa ka na sa trabaho mo. Talo ka kagabi kaya umayos ka. Bilin sa kanya ng lola at sinara nito ang pintuan. What? I lost? Hindi makapaniwalang sambit niya. Matapos maligo ni Flavio, ay dumiretso na siya sa baba upang mag-agahan. Matapos niyang mag-agahan ay binigay ng kanyang lola ang susi sa kanya. What will I do to this? From now on, ikaw na ang magiging driver ni Paniyang at Sanya. Also, magbihis ka. Utos ng lola niya na siyang pinagtaka niya. Lola, I already look presentable in my outfit. What's wrong with it? Hindi dapat ganyan ang damit mo. You're not going to office kaya magbihis ka. Walang nagawa ang binata kundi ang magbihis ayon na rin sa utos ng kaniyang lola. First day of work ay hindi naging maayos ang pagsasama ni Paniyang, Sanya at Flavio. Maraming bangayan ang nangyari hanggang sa lumipas ang mga panahon ay naging komportable na ang dalawa sa isa't isa. Ano apo? May nagustuhan ka na ba sa probinsya? Tanong ni Lola Tiara sa apo sa kabilang linya.
Ay nako Lola, wala kahit isa. Sinasabi ko na sa inyo na maling ipadala ako dito sa probinsya, no? Aniya. Sabi ni Lola Lolit mo ay may babaeng lagi kang kasama at malapit pa raw kayo sa isa't isa. Sanya? Sanya ba ang pangalan? Si Sanya? Bulalas niya sabay malakas na tumawa. Yon, kaibigan ko lang yon. At bakit ko naman magugustuhan yon mas lalaki pa yun sa akin. Malakas pang uminom sa akin. Paliwanag niya. Kung ganon, aba, bilisan mo na apo, gusto ko nang magkaroon ng isa pang apo. Kalaunan ay natapos na rin ang pag-uusap ng maglola. Kasalukuyang nagmamaneho pa uwi ngayon si Flavio, kasama ang dalawang dalaga, nang biglang inihinto niya ang kanyang sasakyan matapos niyang makakita ng isang magandang babae. Hoy, Flavio, bakit tayo huminto? Takang tanong ni Sanya sa kaibigan. Ngunit tila parang bingi si Flavio na nakatingin sa isang gawi kaya napatingin na rin si Sanya sa gawing iyon. Ah, kaya pala. Sambit ni Sanya matapos niyang malaman kung saan nakatitig ang mga mata ni Flavio. Nakatitig ito sa maganda at mistisang babae na kabaryo nila. Sanya, sino siya? Nahuhumaling na sambit ni Flavio at ni pagkurap ay hindi nito magawa. Ayan, siya si Jessie, anak ng isang OFW dito sa probinsya natin. Sagot nito. Bakit ngayon ko lang siya nakita? Bagong dating yan, galing Maynila. Ang ganda niya, ang kinis ng legs niya. Siya ang tipo ko. Halata nga, halos maglaway ka na nga oh. Sanya, bababa ako. Hintayin mo ako dito ah. Wika ng binata. Aba, hoy, Flavio, saan ka pupunta? Tawag ni Sanya sa binatang ngunit diretso lang ang atensyon nito sa babaeng kinahuhumalingan nito. Lumalandi. Bulong ni Paniyang mula sa likod. Tapos na pala itong matulog mula sa loob ng secret room sa loob ng sasakyan. Mukhang lumalandi nga. Sang-ayon niya sa kaibigan. Habang sa kabilang banda naman ay nag-uumpisa ng makipagkilala si Flavio sa babae. Panimula nito upang kunin ang atensyon ng babaeng nakatayo lang sa harap ng sarili nitong bahay. Miss, bago ka ba rito? Tanong niya. Ngumiti ang babae at hinawi nito ang buhok at isinabit sa tenga. Halatang nagagapuhan ito sa binatang kaharap. Hindi na ako bago rito dahil taga rito ako. Ikaw, bakit parang hindi ka taga rito? Sagot nito. Ako si Flavio. Pakilala niya at inilahad ang kaniyang kamay sa dalaga na siya namang pinaunlakan nito. Ako pala si Jessie. Nagagalak akong makilala ka. Jessie? Ang gandang pangalan. Anyway, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bumaba ako sa truck just to talk to you, Jessie. I like you. May boyfriend ka na ba? Diretsyong tanong ni Flavio sa babae. Mas lalong lumapad ang mga ngiti ng babae sa mga labi nito. Ang bilis mo ah. That's what I like about men. Sagot nito. Do you like what you see? Tanong ng babae nang mapansin nito na nakatingin si Flavio sa maputi niyang hita. Oh, sorry. But yes. Matapang niyang tugon. Jessie, I want to know you more. Are you free for 3 days? Can you spend days and nights with me? Tanong niya at umiral na naman ang pagiging babaero ni Flavio. He knows to himself that his handsomeness is enough to make a girl say yes to any of his offers. He knows his own charisma. Yes, I don't have anything to do. So, yes. Nakangiting wika ng babae. Good. Masayang sambit ni Flavio. Okay, I'll get your number and I will let you know the time. Aniya sa dalaga bago nagpaalam dito at bumalik na siya sa truck na may ngiti sa mga labi. Saya mo ah, girlfriend mo na? Usisa ni Sanya. Not yet,
But she will be, sagot nito. Kasalukuyang nakahiga ngayon si Madam Lolit sa loob ng kanyang kwarto nang biglang kulitin siya ng kaniyang apo. Sige na, Lola. Please, pumayag ka na. Aniya na parang isang bata na nais makakuha ng candy sa Lola. Ayaw ko! Bakit gustong-gusto mong dalhin ang babaeng yan sa rest house ng pamilya natin? Exclusive yun para lang sa ating pamilya. Tura ng kanyang Lola. Lola, remember why I'm here sa probinsya, right? Nandito ako para makahanap ng mapapangasawa. And I think I'm in love to that woman. Lola, for such a long month and almost a year na ako rito sa probinsya, ay ngayon lang ako nagkagusto sa isang babae. Kaya pagbigyan niyo na ako. Kumbinsi niya rito. Bumuntong hininga ang madam. Sige, papayag ako na dalhin mo ang Jessie na yan sa rest house natin. Basta kasama mo si Sanya. Mas mabuting may lookout ka ron dahil baka imbis na to get to know mo yung babae ay mabubuntis mo agad yan sa loob ng isang araw. Ito tandaan mo, Flavio. Walang lakad kapag walang Sanya. Naiintindihan mo ba? Yes na yes. Ganadong tugon ng binata at wala itong sinayang na oras. Agad itong nagtungo sa pamamahay ng dalaga. Sanya! Sanya! Sigaw nito sa pangalan ng dalaga habang kinakatok niya ng malakas ang pintuan nito. Ano ba yan, Flavio? Gabi na! Sandali! Sigaw naman ni Sanya mula sa loob ng bahay at binuksan ang pintuan para sa binata. Anong pakay mo? Bungad tanong niya sa lalaki. Pinapasok niya si Flavio sa loob ng kanyang bahay at nag-usap silang dalawa. Ayoko! Mariing tutol ni Sanya sa binata. Sanya naman! Ikaw na nga lang ang kaibigan ko tapos tatanggihan mo pa ako. Ang sama mo namang kaibigan. Tampo niya rito. Teka nga, ikaw ba sigurado ka na sa babaeng yan? Baka magaya lang yan sa mga nauna mong mga natitipuhan dito sa probinsya natin. Kilalanin mo tapos wala na. Aasa tuloy ang babae. Sanya, iba ito. Pakiramdam ko ay nalove at first sight ako sa babaeng ito kaya pumayag ka na please. Anito at pinagdikit pa nito ang sarili niyang mga palad upang ipakita na seryoso siya sa kaniyang sinasabi. Sige, basta, last na ito ha. Yes! Masiglang tugon ng binata. We will leave at 3 a.m. early in the morning. Huwag mong kalimutan yan, okay? Nakangiti nitong dugtong at nagarang nilisan ang pamamahay ng dalaga. Nasa gitna ng mahimbing na pagtulog si Sanya sa malamig na ihip ng hangin nang biglang napabalikwas siya ng bangon nang biglang may napakaingay na truck ang panay busina sa labas. Shit! Bulalas niya nang maalala niya ang usapan nila ni Flavio. Binuksan niya ang kanyang bintana. Ang ingay mo na! Saglit lang! Sigaw niya sa binata. Bilisan mo! Alas 3 na oh! Baka mainip si Jessie dahil sa kabagalan mo! Sigaw din ito. Nagmamadaling nagbihi si Sanya at agad na binitbit ang kanyang maliit na bag. Ang bagal mo! Reklamo ni Flavio nang makasakay si Sanya sa truck. Agad silang dumiretso sa bahay ni Jessie. Pagkarating doon ay hindi pa palagising ang babae. Ginising pa ito ng kasambahay upang magising. Bumaba ito sa hagdan suot ang napaka-fitted dress nitong pantulog na humahapit sa katawan nito. Oh, I'm sorry to wake up late, Sanya. Flavio, have some coffee first at magmamadali lang akong magbihis. Is that okay, Flavio? Sweet na sambit ng babae. Yeah, sure. Take your time. I'm willing to wait for you here. Sagot ng binata na lubos na humahanga ang mga mata nito sa hubog ng dalaga. Lumipas ang ilang minuto ay hindi pa bumababa si Jessie. Alas 4 na ay wala pa ito kaya siniko ni Sanya si Flavio. Oh, minadali mo ako dito pero hanggang ngayon wala pang sweetheart mo. Anong petsa na oh? Umidli pa yata ang darling mo. Manahimik ka nga. Baka marinig ka niya at baka mag-back out pa. Saway niya sa kaibigan.
Kalaunan ay bumaba na rin ng dalaga at napakamaalindog ito sa suot nitong white sando, white jeans, white jacket. Ay sa wakas! Tara! Agad na yaya ni Sanya sa dalawa, subalit tila mga bingi ang mga ito at nagtititigan pa sa isa't isa. Kaya mas pinili na lang niya ang mauna sa truck. Nilapitan ni Flavio si Jessie. You look so sexy and beautiful in your simple outfit. Puri niya sa dalaga. Thanks, sagot nito. Inilahad ng binata ang kanyang isang kamay para sa dalaga. Would you mind? Alok niya rito. Flavio feels so in love sa babae. He wants her to feel respected kaya hindi niya ito hinahawakan sa bewang nito o kahit humalik man lang sa pisngin nito. Ganon siya kaseryoso sa babae. Malayang tinanggap ni Jessie ang nakalahad na kamay ng binata para sa kanya at magkasabay na tinungo ang truck. Pagkarating ng tatlo doon sa rest house ng mga Montevergo ay alagang-alaga ni Flavio si Jessie. Inaalalayan niya ito pati sa paglalakad na para bang ayaw niyang magasgasan ang mapuputing kutis nito. Habang si Sanya naman ay walang pakialam na nilampasan ng dalawa dahil nakikilamya si Flavio sa pagkalamya ng babae. Agad niyang tinungo ang kanyang room at nagbihis pang bundok. Nang makontento sa kanyang ayos ay agad siyang bumaba ng hagdan. Nakita siya ni Flavio. Sanya, saan ka pupunta? Diyan lang sa ilog. Minsan na akong naparito noong dinala ako ni Madam Lolit dito. May fish pan dyan sa malapit kaya manghuhuli ako ng isda. Sagot niya. Maganda yan wika ni Flavio. Good idea. Intayin mo ako dito Sasama kami ni Jessie. Anito at agad na iniwan ng dalaga. Mabilis na tinungo ni Flavio ang silid ni Jessie. Jessie, would you like to go with us ni Sanya? Sabi mo sa akin that you like fish. Pupunta kami ni Sanya sa isdaan. Do you like to come with us? Yeah, of course. Basta't kasama kita, sasama ako. Wait for me downstairs. Malambing nitong sagot. Nagintay nga sina Sanya at Flavio sa pagbaba. Pero tila parang nag-iintay lang sila ng multo sa sobrang tagal ni Jessie magpakita. Siniko ni Sanya ang binata. Sana bang bebe mo? Diyos ko, gutom na ako Naiinip na wika nito. Hintayin mo lang. Bababa na yun maya-maya. Oh, ay na pala siya. Sambit nito nang makita nito ang dalaga. Jessie walks down the stairs so slow and sexy trying to impress Flavio. Nakashort lang ang babae at sando. Lantad na lantad ang mga hita nito, pati na ang maganda nitong cleavage. Sorry to make you wait for me. Inayos ko pa kasi ang sarili ko at naglagay ako ng mga lotion sa katawan ko to protect my skin from the sun. Mahirap na. Baka masunog ang balat ko. Right, Flavio? Maarte nitong sabi. Right. Utal na tugon ng binata na hanggang ngayon ay nahuhumaling ng husto sa dalaga. Tara na, gutom na ako. Yaya ni Sanya na halatang naiirita sa dalawa. Paano ba naman kasi? May kasama siyang maarte at isang sumusunod sa maarte. Nakakasira ng magandang araw. Nasa fish pond ang tatlo at kasalukuyang marami ng huli si Sanya. Bagamat marami siyang huli, ay hindi pa rin siya masaya sa dalawang katabi niya na walang ibang ginawa kundi ang magyakapan. Flavio, I don't know how to do this. Maarting sabi nito sa binata. It's fun! Itusok mo lang itong... Hindi na naituloy ni Flavio ang dapat niyang sasabihin nang tumili si Jessie. Worm! Worm! Sigaw nito at tarantang itinapon ni Flavio ang hawak niyang bulate para ipain sa isda at maagap nitong niyakap ang dalaga. Wala na! Alo nito sa dalaga. Humalukip-kip si Jessie sa bisig ng binata. I'm so scared! Pabebe nitong wika. Kaya wala kayong huli Pasimpleng bulong ni Sunny sa ere sa sobrang inis. Hay nako, sana hindi na ako sumama rito. Dugtong niya.
Lumipas ang 2 araw at walang masyadong nagawa si Flavio kasama si Jessie. Nababagot siyang kasama ito at hindi niya nasusulit ang kaniyang bakasyon. Panay kasi tulog si Jessie kapag may araw at ayaw nang lumabas or maggala pagdating ng hapon kasi malamok. Kasalukuyang nakaupo ngayon si Flavio sa duyan ng mahagip ng kanyang paningin si Sania. Napaalis ng bahay kaya agad niya itong tinawag. "Sania, saan ka pupunta?" Sigaw niya at lumapit sa dalaga. "Saan ang punta mo? Sama naman ako." "Wag na," mapakla niyang sagot sa kaibigan. "Hintayin mo na lang magising ang bebe love mo dahil sigurado kong hahanapin ka niyan mamaya." "Sama ako, mamaya pa naman yan magigising." "Ayaw ko," tanggi niya at nagsalubong ang 2 kilay ng binata. "Bakit ang sungit mo sa akin ha? Nagsiselos ka ba dahil hindi mo ako nakakasama, ganun ba?" Tinapunan siya ng dalaga ng isang masamang tingin. "Hoy, Flavio! Ano bang pinagsasabi mo? Porket ba wala kang napapala dyan sa labanos mo ako ang pag nagtitripan mo? Bahala ka nga dyan sa boring mong buhay." Mataray nitong sagot, tsaka iniwan ng binata. "Sama ako! Sanya, sama nga ako!" Sigaw nito ngunit hindi siya pinansin ng dalaga. Gusto talaga niyang sumama sa kaibigan para kahit papaano ay may silbi ang bakasyon niya. Mabilis niyang tinungo ang silid ni Jessie at idinikit ang kanyang tenga sa pinto upang suriin kung gising na ba ito. Pero walang kahit anong ingay ang nagmumula sa kwarto, kaya tsak niyang mahimbing pa ang tulog nito. Kumaripas ng takbo ang binata upang sundan ng dalaga, subalit hindi niya ito mahagilap. Wala siyang choice kundi ang hanapin ito. Napadpad si Flavio sa isang ilog. Nagpalingalinga upang hanapin ang dalaga. "Sanya! Sanya!" Sigaw niya sa pangalan nito at agad naman iyong narinig ni Sanya. "Hoy! Nandito ako!" Sigaw ni Sanya na nakatayo sa ibabaw ng malaking gamot ng kahoy sa gilid ng ilog. Lumapit si Flavio sa dalaga. Tumabi siya rito at bahagya silang nag-usap. "Ano ba kasing nagustuhan mo sa labanos na yun, Flavio? Bakit parang patay na patay ka?" "I don't know, Sanya. At first I thought that she's the one for me. But it's been 2 days pa lang ay hindi na ako nagiging masaya sa kanya." Sagot nito. "Laking playboy ka kasi kaya hindi ka makontento." Tura ng dalaga. "Yeah, maybe you are right." Sagot niya sa dalaga at sa hindi sinasadya ay nagtama ang kanilang mga mata. Napalunok si Sanya ng kanyang sariling laway. Hindi niya alam pero hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya dahil lang sa mga titig ng binata. Parang may hatid na tensyon ang mga mata nito pero pinanatili niyang kalmado ang kanyang sarili. "But when I'm with you, I feel so happy. I can't even notice the hours and days." Dugtong ng binata at tila ba'y may dumaan na isang malamig na hangin sa kanilang dalawa. Binalot silang ng nakakabinging katahimikan. Humagalpak sa tawa si Sanya upang basagin ang katahimikan, sabay itinulak ang binata sa pagbagsak sa ilog. "Nakakadiri ka!" Pabirong sigaw ni Sanya sa kaibigan at tinapunan ng tubig sa muka. "Ah, ganun ha?" Sagot ni Flavio at ginantihan ng dalaga. Sinabuyan niya rin ito ng tubig sa muka at masaya silang naglaro na parang mga bata sa ilog. Binuhat ni Flavio si Sanya sa bewang at ibinagsak sa tubig. Pero nang makaganti ay inilublob ni Sanya ang ulo ni Flavio pababa sa tubig. Ngunit isang bagay ang hindi inaasahang nangyari. Sa pagkalublob ni Flavio sa tubig ay nakita niyang magandang katawan ng kaniyang kaibigan nang hinawi ng tubig ang damit nito pataas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay humanga siya sa katawan ng kaniyang kaibigan, bagay na iniwasan niyang maramdaman. Umahon siya sa tubig upang kalimutan ang kanyang pagnanasang nararamdaman para kay Sanya. Ngunit sa kaniyang pag-ahon ay biglang naglapit ang mga mukha nila sa isa't isa. At halos walang isang dangkal na lang ang pagitan nila sa isa't isa. Kapwa na tahimik ang dalawa at nakontento na lang sa pakikipagtitigan sa isa't isa.
Hangang-hanga si Flavio sa ganda ni Sania. Sa tagal nilang magkasama ay ngayon lang niya napansin ang ganda nito. Malakrema ang kulay ng balat nito. Kutis na hindi niya tipo pero ngayon ay naakit siyang tignan ang balat nito na tinatamaan ng araw. Hindi rin niya maiwasang mapatitig sa magandang labi nito. Kusang gumalaw ang kamay ng binata at kinabig ang bewang ng dalaga. Tila parang pipi si Sania na ayaw makapagsalita sa nangyayari sa pagitan nilang dalawa ngayon. Sania, why are you making me feel this way now? Mahinang sambit nito at inilapit pa ng husto ang kaniyang muka sa muka nito. I want this feeling to be answered right now. Dugtong niya at siniil ng mapanalakay na halikang dalaga sa mga labi nito. Mas kinabig pa ni Flavio ang katawan ng dalaga, padikit sa kanya. Habang tumatagal ang mapupusok ng mga halik ni Flavio sa dalaga, ay kusang gumanti ang mga labi nito upang tugunon ng bawat halik nito sa kanya. Hindi maipaliwanag ni Sania ang kanyang naging reaksyon sa halik nito, gayong first time niyang mahalikan, pero tila sumasabay ang kanyang mga labi sa halik ng binata. Mas uminit pa ang halikan sa pagitan nilang dalawa at napadpad ang isang kamay ng binata sa isang matambok na dibdib ng dalaga, dahilan upang matauhan ito sabay tula kay Flavio palayo. Mali ito, bigkas ni Sania at mabilis na iniwan ang binata sa tubig, habang si Flavio naman ay natauhan rin sa kaniyang ginawa. Sapo-sapo ang kaniyang noo. What have I done? Usal niya sa kaniyang sarili. Sania! Wait! Bigkas niya sa pangalan ng dalaga at hinabol ito upang makausap. Subalit hindi siya pinansin ng dalaga. Tuloy-tuloy lang ito sa pagtakbo palayo sa kanya. Mabilis na narating ni Sania ang bahay. Nakasalubong pa niya si Jessie. Where have you been, Sania? Where's Flavio? Tanong nito, subalit walang imik na nilampasan ng dalaga ang babae. Ilang minuto ang pagitan ay dumating na si Flavio. Nakasalubong din ito si Jessie. Flavio, saan ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Ngunit nilampasan din siya ng binata at nagtungo ito sa silid ng dalaga. Sania! Sania, mag-usap tayo! Sania! Pero hindi nag-aksaya si Sania na sagutin o pansinin ng kaibigan, habang si Jessie naman ay nagtataka sa kung ano ang nangyayari sa dalawa. Lumubog ang araw at sumapit ang gabi ay hindi lumabas si Sania sa kaniyang silid. Nagkulong siya sa kaniyang kwarto at tiniis ang gutom. Habang sa kabilang banda naman ay naiinis na si Jessie kay Flavio. Ano ba, Flavio? Kanina pa ako rito sa tabi mo pero hindi mo pa ako pinapansin. What's wrong with you? Kahit anong lambing ko sa'yo ay wala lang sa'yo. Reklamo nito sa binata. Pero tila bingi si Flavio. Jessie, can you knock Sania's room for me? Wika nito na mas ikinainis ni Jessie. Ewan ko sa'yo. I'm trying to be close to you and you never kiss me kahit isang beses lang. Ano bang pakay mo sa'kin, bakit mo ko dinala sa boring na lugar na to? Kuda ng babae at napatingin naman si Flavio rito. You want me to answer you? I bring you here because I want to get to know you, if you're the one for me. Why didn't I kiss you? Because I want you to feel respected. Respect that I failed to give to my ex. But seems like you are not happy with it. Yes, I'm not happy because this place is so boring. Look! Nasira na nga ang kutis ko because you bring me to this ugly place. Sabat nito. Sa mga oras na yun ay nasabi ni Flavio sa kanyang sarili that Jessie is not the one for him. Jessie, this place is not boring. You are boring here. I invited you to do things pero ayaw mo. Kaya paanong hindi ka maboboring dito? Mabuti pa kami ni Sania. We had fun. So, it's about that girl? May I ask you, sino bang girlfriend mo sa aming dalawa, ha? Pinagsasabay mo ba kami? Maldita nitong wika. You are not yet my girlfriend, Jessie.
Wala akong pinagsasabay. You know what? This date is over. Bigkas niya. Really? So I waste my time here. Bring me home now. Utos nito. We can't do that. Sanya is not yet answering us. Us? Or you? I'm leaving this house right now. I will call my driver and don't stop me. Magsama kayo ng Sanya mo. Singhal nito at iniwan ang binata. Habang si Sanya naman ay mag-isang nakatitig sa kisame at hindi niya makuhang matulog. Sa bawat ipinipikit niya ang kanyang mga mata ay ang halik ni Flavio ang kanyang naaalala. Gaga ka talaga! Wika niya at sinabunutan ng kanyang sarili. Kinaumagahan ay patagong lumabas si Sanya sa kanyang silid. Para siyang ninja na patago-tago sa kung saang mataas na mga poste. Makalabas lang mula sa bahay na iyon. Bit-bit ang kanyang bag. Bawat yapak niya ay maingat. Walang dapat makarinig kahit sinong tao sa bahay. Ayaw niyang magsalubong sila ni Flavio dahil hindi niya alam kung paano ito haharapin ngayon. Nakahinga ng maluwag si Sanya nang marating na niya ang labas ng bahay nang biglang may nagsalita. Isang boses na kilalang kilala niya. Saan ka pupunta? Tila parang naistatwa si Sanya sa kanyang kinatatayuan nang maramdamang papalapit si Flavio sa kanya mula sa likuran. Bakit dala mo ang bag mo? Aalis ka? Iiwasan mo ko? Mapanukat nitong tanong. Napalunok si Sanya ng sarili niyang laway at nagpanggap na matapang upang harapin ang binatang umangkin ng kanyang first kiss. Iiwas? Bakit naman ako iiwas? Wala naman akong dahilan para iwasan ka. Pagsisinungaling niya. Gusto ko lang umuwi kasi nababagot na ako rito at para mabigyan kayo ni Jessie ng mas mahabang oras. Baka naiilang na kayo kasi nandito ako. Dugtong niya. Wala na si Jessie. Umalis siya kagabi. Ikaw, naiilang ka ba sa akin? Diretsong tanong ni Flavius dalaga. Mas lumapit pa siya rito. Matagal bago nakasagot si Sanya. Bakit hindi ka makasagot? Tinatanong kita. Naiilang ka ba sa akin? Pag-uulit nito. Naiilang? Ako? Maiilang? Bakit naman? Patuloy niyang tanggi. What about the kiss? Ha? Kiss? Mautal niyang sambit na parang pipi ng banggitin ni Flavio ang katagang yon. Mas inilapit pa ni Flavio ang kanyang muka sa muka ng dalaga at tinitigan ito sa mga mata na mas nagpatingkad ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Yes, the kiss between us. Iyon? Wala lang yon. Oo, wala lang sa akin yun. Kalimutan mo na yon. Sagot niya at pilit na tinatagan ang kanyang mga tuhod na nanghihina dahil sa sobrang kaba ng kanyang nararamdaman. It's not nothing for me, Sanya. Dahil hindi ako pinatulog ng halik na yon. The kiss between us is haunting me. Even if I close my eyes. That kiss always has a picture in my mind. It's not nothing, Sanya. Sagot ni Flavio. Bakit mo ginagawa sa akin to, Flavio? Galit na bigkas ni Sanya sa binata at tinalikuran ito. Hindi ka nakakatuwa. Kung naglalaro ka, pwes, wag mo akong paglaruan, Flavio. Aniya habang sinusundan ni Flavio ang bawat yapak ng dalaga. Hinila ng binata ang isang kamay ng dalaga paharap sa kanya at hinawakan ito sa dalawang balikat. I'm not playing with you, Sanya. Bigkas nito at kinuha ang isang palad ng dalaga at dinikit ito sa kaniyang dibdib. Feel my heart. It's beating fast for you. Noon, hindi malinaw sa akin na may gusto ako sa'yo because I'm convincing myself na malabo kitang magustuhan. But that kiss happened between us makes everything cleared. I love you, and it's true. Please believe that. Buong pusong lahad nito ng kanyang nararamdaman para sa dalaga. How about you, Sanya? Mahal mo rin ba ako? Tanong nito. Hindi ko alam kung pagmamahal ba itong nararamdaman ko para sa'yo, Flavio.
Kauna-unahang maramdaman ko ito sa buong buhay ko, na naging masaya ako kasama ang isang lalaking gaya mo. Ang hindi makatulog dahil sa mga halik mo, ang tumibok ang puso ko ng sobrang bilis na hindi ko na kayang ipaliwanag kung ano. Hindi ko alam kung pagmamahal na ba ito, Flavio. Sagot ng dalaga at mapupungay na mga ngiti ang gumuhit sa labi ng binata. You love me, Sanya. That's clear. Wika ng binata, sabay siniil ng halik ang mga labi ng dalaga. Hinawakan niya ang kamay nito at hinalikan. From now on, you are my girlfriend. Flavio, natatakot akong masaktan. Aniya, hindi mo na kailangang masaktan, Sanya. I will marry you as soon as possible. But first, may kailangan pa tayong puntahan. Sabi ng binata at sabay silang umuwi sa bahay ni Madam Lolit. Hawak-hawak ni Flavio ang kamay ni Sanya habang tinatahak nilang daan papunta sa loob ng bahay. Sunod tingin naman ang nagawa ni Panyang matapos niyang makita ang dalawa na magkahawak ang mga kamay. Malabo na yata ang paningin ko, sambit ni Panyang habang nakatingin sa dalawa. Oh, Flavio anak, nandito ka na pala. Bungad bigkas ni Trina, ina ni Flavio. Hinalikan ng binata ang ina sa pisngi maging ang lola Tiara nito na kararating lang galing Maynila. Sinuyod ni Doña Tiara si Sanya mula ulo hanggang paa na may ngiti sa mga labi, maging si Madam Lolit na nakaupo sa tabi ng kapatid nito. Apo, matutuwa ako kung ang babaeng yan ang napili mo. Sambit ni Tiara sa apo. Hinawakan ni Flavio ng sobrang higpit ang kinakabahan niyang nobya. Maganda siya anak. Wika naman ni Trina. Mama, mga lola, si Sanya po, girlfriend ko at ang babaeng magiging future daughter-in-law po ninyo. Sinisigurado ko po sa inyo na tunay ang pagmamahal ko sa kanya. Wala itong kinalaman sa mamanahin ko mula sa inyo. Humaharap po ako sa inyo ngayon kasama ang babaeng mahal ko dahil gusto kong magpasalamat sa inyo na ipinadala niyo ako rito sa probinsya. Dahil sa inyo, I found my one great love. Buong katapatan na wika ni Flavio na siyang ikinagalak ng kaniyang pamilya. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na the more you hate, the more you love. Walang tumututol sa pagmamahalan ninyong dalawa at nais kong malaman mo Sanya na tanggap ka sa pamilya namin. Noon pa man, sa unang bangay niyo palang rito sa loob ng pamamahay ko, ay alam ko na kung saan kayo papunta. You remind me the love story of your Lola Tiara and her husband Don Franco Montevergo. Wika ni Madam Lolit. Lumipas ang ilang buwan ay ganap ng mag-asawa sina Flavio at Sanya. Nagkaroon din sila ng isang anak na lalaki. Magmula noon ay namuhay na sila ng masaya. Wakas. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo hanggang sa dulo ng kwentong ito. Ito po si Inday Series at hanggang sa muli.